Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Brother Oliver Adiba, na meron na naman tayong tatalakayin ngayon tungkol sa panunuro sa ating inang simbahang Katoliko, mga kapatid. Before po tayo magsimula, huwag ninyong kalimutan na paki-subscribe, click, at share, like mga kapatid, upang sa pamamagitan nito ay ating mapamahayag ang salita ng Diyos sa iba't ibang sulok ng mundo, mga kapatid. At para kayo ay updated sa mga video ko, huwag niyong kalimutan na paki-subscribe mga kapatid. Welcome po sa ating lahat, sa lahat ng mag-view nito. Magandang araw at sa iba't iba ding bansa natin ng mga kapatid. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, hanggang sa maabot nito mga brothers and sisters. Ating tatalakayin ang iginiit ng iba't ibang mga denomination o iba't ibang mga kaibayo natin na ang pahayag 18.4 mga kapatid ay tumutukoy daw doon yung simbahang Katoliko, na sinasabi dyan na lumabas kayo dyan dahil ang Babylonia ang ina ng tinatawag nating sa kasamaan o pangangalunya. Kaya lumabas kayo niyan kasi nahulog na ang Babylonia, ang ina ng kasamaan at pangangalunya, mga kapatid. So, ang ibig daw sabihin nito mga kapatid na ito daw ay tumutukoy sa simbahang Katoliko, na dapat daw tayo na lumabas sa simbahang Katoliko dahil ito daw ang tinatawag na ina ng kasamaan, mga kapatid. Kasi dito sa simbahang Katoliko na sinasabi nila na paano banal ang simbahang Katoliko? Hindi banal kasi maraming mga makasalanan, mga kapatid. Kahit nga ang pahayag 12:9 ay sinasabi nila na ang kasamaan ay lalaganap din. So ibig sabihin ang simbahang Katoliko ay lumaganap sa kasamaan, mga kapatid. Kaya dapat daw tayo lumabas dito sa simbahang Katoliko. Ito ba'y totoo ang ginigiit nila na sa pahayag 18.4? Tumutukoy ba ito sa simbahang Katoliko? Mga kapatid, atin itong sasagutin ang kanilang tuligsa o usig laban sa simbahang Katoliko na ito daw ang simbahang Katoliko, mga kapatid. Ngunit kung i-atras natin, kasi dapat na kapag babasa tayo ng Biblia, i-context talaga, mga kapatid, at saka babasahin ang buo, hindi lamang na ilang teksto lamang o bersikulo sa Biblia, kundi ang kabuuan, mga kapatid. Ating tandaan na sa Biblia ay may dalawang tinatawag nating tipan, ang lumang tipan at saka bagong tipan. Ngunit kung iatras mo dyan sa pahayag 18.4 na napakalinaw sa title na ang pagbagsak sa Babylonia. So, ang pagbagsak sa Babylonia. So, ito ba ay tumutukoy sa simbahang Katoliko? Kaya ibig sabihin na ang nagdadala ngayon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang simbahan na nagdadala sa pangalan ng Roma ay ang simbahang Katoliko, at sinasabi na nila na ito daw ay makasalanan. Ito daw ang sa katuparan sa pahayag 18.4 na dapat tayo lumabas kasi nahulog na ang Babylonia, ang ina ng lahat ng kasamaan o pangangalunya, mga kapatid. So nandito daw sa simbahang Katoliko, ito daw, mga kapatid. Ngunit kung babasahin mo ang buo ng pahayag 18 at saka pahayag 1 hanggang sa 22 ang pahayag, mga kapatid, ngunit ang ginigiit nila ay ang 18.4. Kaya hindi nila binabasa ang buo. Kung mayroon ba diyang mababasa na Iglesia Katolika? Wala, mga kapatid. Kasi ang Iglesia Katolika noon ay inuusig at tinuligsa sa mga Romanhon, mga kapatid. Kaya hindi sila gusto na lalaganap ang simbahang Katoliko. Bakit? Kasi pinapatay nila, pinupunggutan ng ulo yung mga martyr, mga kapatid, at saka mga apostolis, pinutulan ng ulo, mga kapatid, no? Pinutulan ng dito, no? Napakalinaw po na inuusig ang simbahang Katoliko, at hindi po yun ang simbahan ang tinutukoy sa pahayag 18.4. Ano bang tinutukoy sa pahayag 18.4? Kung iatras mo, mga kapatid, sa pahayag chapter 17 verse 5 niya, verse 18, mga kapatid, na napakalinaw na sinabi dyan na ang babaeng ito ay tinatawag na Babylonia. Ang siyudad na Babylonia, mga kapatid, ang tinutukoy dyan,
hindi ang simbahang Katoliko. So, napakalinaw na hindi ang simbahang Katoliko ang ubod ng kasamaan. Kasi ang Katoliko ay lumaganap sa panunugo, pangangaral, pagbabanal o panunugo sa utos ng Diyos. Hindi sa mga makasalanan na lumaganap daw ang tinatawag nating simbahang Katoliko sa demonyo daw, mga kapatid. Ngunit magkaiba ang tinatawag nating paglaganap sa kasamaan at laganap sa katuwiran, mga kapatid. Ang simbahang Katoliko ay ang suhay sa katotohanan, mga kapatid. So, hindi po iyon ang simbahang Katoliko, no? Sa pahayag 18:4 na ginagamit sa ating mga kapatid, na ang ibig sabihin niyan, isa yang malaking syudad na Babylonia na ina ng lahat ng kasamaan. So yun po ang ibig sabihin. Hindi porkit na nagdadala na sa pangalan ng may pangalan na Romana ay yun na po ang simbahan Katoliko. Hindi po. Kasi kahit na maraming makasalanan, totoo nga na hindi naman natin makaila na maraming makasalanan sa simbahang Katoliko. Nandito lahat, mga kapatid. Sa katunayan nga, kung tatanungin mo ang nasa mga kulungan, ay kadalasan talaga ay mga Katoliko, mga kapatid. Pero ito ba'y wala sa simbahang Katoliko sa katotohanan? Hindi po ang basihan yan. Kasi marami namang mga matuwid na nasa simbahang Katoliko. Hindi natin i-generalize na ang lahat na nasa simbahang Katoliko ay swail na, mga kapatid. Ngunit, anong sabi ng Panginoon? Sa Jeremias 51:5, Jeremias 5:26, napakalinaw po na hindi niya pababayaan ang kaniyang sangkatauhan kahit na sila ay makasalanan. So, napakalinaw. So, makasalanan, mga kapatid, nandito sa simbahang Katoliko, pero hindi pababayaan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. So, napakalinaw po. Kasi, bakit po? Ang kaharian ng langit ay katulad din ng tinatawag na lambat, malaking lambat, mga kapatid, na nakakuha ng iba't ibang uri ng isda, mga kapatid. Ganon din po sa simbahang Katoliko. Ating tandaan na ang kaharian ay tinatawag din na iglesia na itinayo ni Jesucristo, Colosas 1:13 hanggang 14 at sa Gawa 20, 28, 29, mga kapatid. So, ang sa simbahang Katoliko ay nandito ang makasalanan, mga kapatid. Ngunit tinatawag ang mga makasalanan na magbago, mga kapatid. Kaya nga na si Jesucristo pumarito upang patatawagin ang mga kasalanan. At ano ang kanyang itinagubilin? Kanyang itinagubilin ang iglesia. Kaya nga nagtayo siya ng iglesia, mga kapatid, upang magpatuloy sa pagbabanal, magpatuloy sa pagtuturo, mga kapatid, sa mabuting gawain o sa salita ng Diyos. Ngunit hindi nagtuturo ang simbahang Katoliko ng kasamaan, kundi katuwiran, mga kapatid, at utos mismo ng Diyos. Sino ba kalinaw niyan? Totoo niya na maraming makasalanan. Ngunit, yun ba ang basihan na hindi natutuo ang Iglesia Katolika o hindi na banal? Kasi si Kristo mismo ay banal. Nating mamabasa sa Mateo 2:11 at saka sa unang Pedro 1:16, napakalinaw na magpakabanal kayo. Sabi ng kasulatan, magpakabanal kayo kasi ako ay banal. So, napakalinaw. Unang Pedro 1:16, no? At saka sa unang Korinto 14:33, nasa in English nga napakalinaw po, the church of the saint. So, kaya nga namunga ng mga santo, mga kapatid. So, hindi totoo ang pamaratang sa ating mga kapatid na sinasabi nila nga sa pahayag 18:4, ayun po ang Iglesia Katolika na dapat daw tayo lumabas, mga kapatid. Ngunit tayo ay inyayayahan, lalo na yung mga nagpatuloy sa pagkamakasalanan, sa pagtawag sa mga makasalanan. Ang simbahang Katoliko ay nagpamahagi sa salita ng Diyos, mga kapatid. Pero kung hindi niya tatanggapin, mga kapatid, ng nasa simbahang Katoliko ang iglesia o ang mga turo ng Diyos, yun po, may impyerno siya. Pero kung utos ng Diyos, kung ang utos ng Diyos ay hindi sinusuway o talagang magbago ang mga makasalanan, mga kapatid, yun po ang tinatawag na dapat magsisi tayo sa ating mga kasalanan. So, napakalinaw, no? Kaya ang simbahang Katoliko ay tumatawag
sa mga makasalanan, mga kapatid. Bakit po? Kasi sa Mateo 9:13, sinabi ni Kristo na ako ay pumarito hindi sa mga matuwid kundi sa mga makasalanan. Kaya ang misyon ni Kristo ay nagpatuloy dito sa iglesia na kanyang itinayo. Ano kalinaw niyan? So sa International Encyclopedia Volume 15, page 520, na sinabi diyan na there are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable with the twofold nature of its founder, Jesus Christ. Napakalinaw niyan. Ang Iglesia Katolika ay may dalawang katangian, katulad ng tagapagtatag na si Kristo mismo ng Iglesia. So, mayroong pagkamakadiyos at saka pagkamakatao ng simbahang Katoliko. So, napakalinaw niyan. So, hindi naman lahat na nasa simbahang Katoliko mga swail. Mayroon namang mga mabubuti, mga kapatid. Hindi i-generalize. Kaya ang pahayag 12:9 ay lumaganap nga ang si Satanas, no? Lumaganap ang demonyo sa kasamaan, no? Pero ang simbahang Katoliko ay lumaganap sa katuwiran. Yun po napakalinaw niyan. Anong sinasabi? Balikin natin. Jeremias 51:5, Jeremias 5:26. Hindi niya pababayaan ang kanyang sangkatauhan kahit na marami ang mga makasalanan, mga kapatid, ay nagpatuloy pa rin ang Diyos sa pagtawag sa pamamagitan ng iglesia na kanyang itinayo, simbahang Katoliko, walang iba, mga kapatid. Kaya hindi ang pahayag 18:4, hindi ang Iglesia Katolika ang tinutukoy doon, kung hindi, yun po ang malaking siyudad ng Babylonia, ang Imperyo Romano, mga kapatid, na ating mababasa sa pahayag 17:5, kama 18, mga kapatid. Kalinaw niya, kung babasahin mo, hindi yan ang simbahang Katoliko, kundi yun po ang napakalaking siyudad ng Babylonia o Roma, Romanhon, mga kapatid. Yung mga hari, ibig sabihin yan na makasalanan. Kaya yung mga hari ay nagpatuloy sa pagkamakasalanan, mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin niyan. Hindi po yun ang simbahang Katoliko. Ano ba itong mga kapatid natin, no? So, dapat babasahin nila. Mahilig sila bumabasa na litera po litera daw, pero hindi naman nila mabasa dyan ang simbahang Katoliko. At iba ang tinutukoy niyan, hindi ang simbahang Katoliko. So, napakalinaw po na ang pamamagatang sa ating mga kapatid ay hindi totoo, mga kapatid. Ano bang tinatawag na kasinungalingan, mga kapatid? Kasi sabi sa San Juan 8:44 na sino ang ama nila sa kasinungalingan? Ang ama ay si Satanas o ang Diablo, mga kapatid. So yun po. Kaya wag naman sana nating husgahan ang simbahang Katoliko, no? Dapat nga natin ipagdasal sila, yung mga makasalanan, na sila ay dandahan na magbabago, ang magsisisi, mga kapatid. Kaya ang simbahang Katoliko ay nagpatuloy sa pagtawag sa mga makasalanan, mga kapatid. Kahit na maraming makasalanan sa simbahang Katoliko, pero ang sinasabi ni Kristo, mga kapatid, na siya ay pumarito hindi sa mga matuwid, ngunit sa mga makasalanan. Kaya ganun din ang simbahang Katoliko na itinayo ni Kristo, mga kapatid. So, yun, napakalinaw yun. So, sinasagot natin ang tuligsa o usig na iginiit ng ating mga kapatid, no? Na mga fellow Christian natin, no? Huwag naman sana nating husgahan ang simbahang Katoliko, no? Huwag naman sana nating anuhin na tinatawag na tuligsain, no? Hindi nga nila alam kung ano ang kanilang tinuligsa, mga kapatid. Ngunit hindi tayo lalabas sa simbahang Katoliko dahil ang simbahang Katoliko ay tayo ni Kristo mismo, hindi sa tao, mga kapatid. Kaya ang pahayag 18:4 at pahayag 12:9, hindi po yun ang simbahang Katoliko, kundi iba ang tinutukoy doon, hindi ang simbahang Katoliko. Kaya ayaw po na marami kayong mayroon din kayong natutunan sa ating talakayan ngayon, no? Kunti lang, maano lang, no, maikli lang ito, mga kapatid. At babalikin ko po na huwag ninyong kalimutan na paki-subscribe, like and share, mga kapatid, sa video, mga kapatid, upang sa pamamagitan nito ay maging updated kayo sa lahat ng aking mga video at mayroon tayong matutunan tungkol sa ating panunugo ng simbahang Katoliko at tungkol sa ating pananampalataya, mga kapatid. At saka pasensya na po sa ating Tagalog, pero hindi to po tayo fluent pong Tagalog, pero sa ating maabot na makakaya ay ating ipamahayag sa inyo ang salita ng Diyos, ipamahagi upang sa iba't ibang sulok ng mundo sa pamamagitan nito ng media ay ating may pahayag ito, mga kapatid. Kaya dito na lang po ako at ito po, babalikan ko, ito po ang inyong lingkod, Brother Olimer Adiba, na magsasabi na Shalom o Laos TV Domini. Purihin ang Panginoong Ama,
Laos TV Maria, purihin si Maria. Laos TV Christy, purihin si Kristo mga kapatid. Magandang araw, magandang maga, magandang gabi hanggang sa maabot nito. God bless us all mga kapatid.